Good afternoon mga friends. Ang lecture ta sa ngayon ay parte kay Lord Jesus na ang plano ng kaligtasan. Yan ang topic natin. Ano ang plano ng kaligtasan? Ang plano ng kaligtasan ay plano ng Diyos para sa kaligayahan ng kanyang mga anak. No? Tayo mga anak ni Lord, no? God the Father, Lord Jesus na nakasentro ito sa pagbayad salani natin na si Jesus Christ. Kung susundin ninyo ang mga turo ni Jesus Christ, magkakaroon kayo ng walang katapusan, kapayapaan, ang kalooban sa buhay na ito at ang walang hanggang kagalakan sa kabilang buhay. Yan ang atin matatamo. No? Kung sundin lang natin ang gusto ni Jesus Christ. Thank you. Sa pag-aaral ninyo ng plano ng kaligtasan, mahanap ninyo ang kasagutan. Excuse. Oh, sorry. Excuse. Sa mga tanong na ito, saan ako nanggaling? Excuse mga friend. Ano ang layunin ko sa buhay? Saan ako pupunta pagkatapos ng buhay na ito? Ito ang tanong natin. Kung saan tayo pupunta kung matapos ang buhay natin dito sa earth, no? Kung ang schedule ni Lord hanggang kung saan, ilan tayo mamamatay. Sorry mga friend. Sorry. Tayo. Saan? Tanongin yung sarili nyo. Ako nagtanong din, saan ako nanggaling? Saan tayo nanggaling? Ang buhay ninyo ay hindi nagsimula sa pagsilang, hindi ito magwawakas sa kamatayan. Kayong binuo ng espiritong katawan, no? Kung minsan, tawag na kaluluwa. No? Espiritu natin, kaluluwa yan, tawag sa atin. No? Kaluluwa yan. At pisikal na katawan, nilikha ng iyong Ama sa langit. Doon tayo nanggaling pala sa heaven. No? Binigyan tayo ng katawan ng Ama natin sa langit. No? Ang inyong espiritu, bago kayo sinilang sa lupa, kilala at minahal niya kayo. Ang panahong ito ay tinatawag na buhay bago silang. Yan. Pagkilang ng mother natin sa atin, yan ang binigay na katawan ng God the Father para sa atin na makatira tayo dito sa earth. Yeah? Kung espiritu lang tayo, hindi mabuti, no? Kailangan may katawan tayo, no? Kaya yan, na tayo, magsilang ng bagong tanggol. Andiyan ang spirit natin para tayo naman ang mag-servisyo dito sa earth, no? Kaya dito tayo ang
Dito tayo, inilagay ni Lord, kaya may ano tayo, may obligasyon tayo para sa iyan na gawin. Sa inyo na ang desisyon kung susundin nyo siya o hindi. Kung kayo ang magdesisyon sa buhay ninyo, masama ang patunguhan, no? Baka hindi na tayo makabalik sa langit. Hindi makuha ng ating espiritu, hindi na wala na siyang balikan sa langit kaya may kasalanan siya, no? Pinadala tayo ng God the Father dito para may obligasyon tayo, may assignment tayo, gagawa tayo ng gusto yang mga patakaran na kailangan natin sundin. Yan ang ating gawin para makabalik kung hanggang dyan lang ang sa atin dito sa earth para dito tayo titira. Kailangan ang gawin natin ay mabuti. Mga gustuhan ng God the Father, ng Jesus, no? Kasi siya ang na-assign na magpatawad sa atin, no? Kaya para makabalik tayo sa langit, gagawa tayo ng mabuti na kung anong gusto ni Lord. Example, 10 Commandments yan, no? Yan ang sundin natin. Huwag tayong gagawa ng maglabag yan sa 10 Commandments, no? 7 senses dyan. Yan ang sundin natin, kaya yan ang gusto ni Lord, God the Father, na gawin natin, no? Kaya yan. Yan, no? Ang inilikha ng iyong Ama sa langit, ang inyong espiritu, bago kayo isilang sa lupa. Kilala at minhal niya kayo na ang panahong ito ay hindi tawag na buhay bago silang. Sa buhay bago kayo silang, itinuro na sa inyo ang mga lituntunin at kautusan sa paghahatid ng kaligayahan na dagdagan ang talino ninyo at matutunan ng yung mahalin ang katotohanan. Yan ang gusto ni Lord, no? Alam nyo na ang buhay pala natin, si Lord ang sa atin, nagbigay sa atin, no? God the Father, no? Na gusto niya patirahin tayo dito sa lupa, andyan na tayo sa langit, doon tayo nanggaling. Sa Bible, doon tayo nanggaling. Pinatira tayo dito ng God the Father, kay para may obligasyon tayong at pato pa rin nga paglingkuran sila sa ano, na yan ang gusto niya. Kaya maraming espiritu dyan sa heaven, para trero tayo ang pili ni Lord. Kaya yan ang ano niya, kaya natin ang ipagawa niya. Kaya yan tayo ang binigyan na assignment. Ang gawin natin na kung anong gusto ni Lord, para masiyahan siya at hindi tayo mapahiya na tayo ang nakita niyang ng responsable at marunong sa mga gawaing inassign niya sa atin, hindi naman natin ginagawa. Kaya yan ang gawin natin, ang magawa tayo ng mga mabuting gawain para makabalik tayo sa heaven pag binawi na tayo ni Lord. Kaya doon naman ang obligasyon natin sa heaven. May gawain tayo dyan. Kaya
ang gawin natin ay ang mabuting gawain dito sa earth. Yan ang ating gawin. Huwag tayong magawa ng hindi iya ginusto. Kaya wala na tayong dati nating tahanan na sa heaven. Hindi na daw natin hindi natin alam kung saan na tayo pupuntang espiritu natin. Kung gagawa tayo ng masama sa hell naman, kailangan kaya nalalaman na natin na espiritu pala tayo na binigyan ng katawan ni God the Father. No? From heaven to earth. Balik naman tayo sa heaven kung mabuti ang ginawa natin. No? Tinuro sa inyo ang plano ng kaligtasan sa buhay na to. Bago isinilang napili si Jesus Christ na maging tagapagligtas. Tagapagligtas. No? Malaman ninyo na sa pamagitan niya malalabanan ninyo ang epekto ng mga mali niyang pasya. No? Yan. Isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos ang pagbaba niya sa lupa para magkaroon ng pisikal na katawan at matutunang gumawa ng mga tamang desisyon. Hindi ninyo malala ang buhay ninyo sa piling ng Ama sa Langit. Pero bibigyan niya kayo ng kakayahang malaman ang laman sa mali, sa tama sa mali, malalaman ang tama sa mali, malalaman ang kanyang pagmamahal at kabutihan, no, sa pamagitan ng inyong mga karanasan sa pagsubok. Matuto kayong palaging gumawa ng mas tamang desisyon, no? Sa tulong ni Jesus Christ, makabalik kayo sa piling ng inyong Ama sa Langit kag matapos na ang buhay ninyo dito sa lupa. Ganyan pala, no? At alam na natin na sa langit tayo naggaling, no? Pinatira tayo ni God the Father sa earth na para sa gawin natin ang assignment natin dito, no? Yan nga sundin nato yan si God the Father sa buhay bago kayo isinilang. Nalaman na ninyo ang desisyon, no? Ninyo ang sa desisyon lang na sundin ang plano ng Diyos. Kayo tatanggap ng walang katapusang kapayapaan, kasiyahan ng buhay na ito at sa kawalang hanggang. Dahil mahal ang niya kayo, bigyan kayo ng iyong Ama sa Langit ng kalayaang pumili ng pangyayari, no? Ang pagdesisyon ay nayaan niyang piliin ninyo at kung susundin ninyo ang plano niya at ang lahat ng Panginoong Jesucristo, no? Yan ang kayo ang magdesisyon, no? Kayo ang magdesisyon. Kaya pinigyan laya tayo ng Lord kung anong gawin natin. Na si Satanas, isa sa mga espiritong anak ng Diyos ay nagrebelde. Sample yan. Example si Satanas. Anak yan ni God the Father. Kasama natin siya sa heaven nang doon tayo nakatira. No? Pero ginawa ni Lord na hindi natin matandaan, makalimutan natin para sa bagong buhay natin dito sa earth, na yan ang example na yan. Si Satanas, isa sa mga
ng Espiritong Anak ng Diyos ay nagrebildi laban sa ating Ama sa Langit, no? At hindi tinanggap ang kanyang plano, nais niyang piliin tayong lahat na gamitin ang kanyang kalooban. Na yan na ni Satanas, ikaw ba, ano ka sa kanya na anak lang siya ni God the Father? The Father tayo kung ano ang gusto ni God the Father, yan sundin natin. Ang Father natin, sundin natin, no? Nakalulungkot na marami sa mga anak ng ating Ama sa Langit ang nagpasyang sundin si Satanas, no? Pinalaya si Satanas at ang kanyang mga kampon, no? Mula sa presensya ng Diyos, no? At hindi na pinayagan pa masilang sa lupa, no? Hindi sila, kaya masama sila. Kung i-assign di sila sa earth, marami ang nila, kaya masama ang gawain nila. Kung parehas ng mga politiko na makampanya sila, mas marami ang masama sa mabuti dito sa earth. Kaya yan, hindi sila pinayagan ng Ama natin sa langit na i-assign dito, iterpatira dito sa earth, no? Para hindi sila makagawa ng masama, no? Patuloy silang nabubuhay bilang mga espiritu nga mas grabe ang inyong buhay. Tinutukso nila kayo at ang lahat ng anak ng Diyos, no? Ganyan, ha? Na gawin ang mga bagay na magdulot na lang kalungkutan at hindi makalulugod sa Diyos sa buhay mo. Bago silang pipili ngayon, manampalataya tayo kay Jesus at sundin ang plano ng Diyos naman, no? Dahil sa inyong mga desisyon, sinilang kayo sa daigdig tanging sa paggawa ng ganitong mga desisyon. Kayo ang magkaroon ng papayapaan sa buhay na ito at makabalik sa piling ng iyong Ama sa Langit pagkatapos ng buhay na ito. Kaya yan ang ating gawin, no? Natin ang ngayon, alam na natin na sa ibent tayo nang galing. Kaya pinatira tayo dito ng God the Father. Kaya gawin natin para kabalik tayo sa heaven, gagawa tayo ng mabuti, no? I-apply natin ang 10 Commandments at saka yung mga 7 senses yan, no? Huwag na gawin. Huwag tayong magtamad-tamad sa pag-pray, pagbasa ng Bible, pagsimba, kaya sa bagay ng man lang, yan na lang, simpleng, tapos madali natin gawin man lang ang gusto ni Lord. Hindi naman mahirap. Kaya kung ako lang ang tanungin, sundin natin. Kaya para may passport naman tayo o may spiritual green card naman tayo pa heaven, no? Kaya ganyan ang requirements natin, no? Ang tayo, magbasa ng Bible at magsimba, mag-pray, no? Sundin natin ang gusto ni God the Father at Lord Jesus na i-apply ang 10 Commandments, no?
Mahalin siya, mahalin ang kapitbahay natin, at isa iba pang mga hindi gustong gawin natin ang sabi ni Lord, no? Yan, God Father, Lord Jesus. So yung bahala, ang mabuti na lang dito sa leksyon natin, ngayon nalaman natin na sa heaven pala tayo. Saan tayo nanggaling? Yan. Nasa heaven pala tayo, spirit lang tayo. Binigyan lang tayo ng katawan ni God the Father. At tayo ang kung sa luto buenas, no? Kaya tayo ang pinagbigyan ni Lord ni God the Father ng buhay dito sa earth, na tayo ang maka-experience kung ano ang buhay sa earth. Bali, mga kapatid, kasi na tayo nanggaling, kailangan atin i-apply ang mga requirements para makabalik tayo sa heaven. Yan ang gawin natin. Mabuti ang leksyon na ito. Kaya nalalaman natin na tayo problema. Saan ba ako nanggaling? No? Sa huli, saan ako pupunta? Kung wala na ako dito sa earth, saan ako titira? Yan ang atin. Kaya ang gawin natin ang hindi tayo ang magplano ng buhay natin. Hindi tayo na ang magdesisyon sa buhay natin. Bahala na si Lord. Hindi naman ako nakikita siguro sa milyon kami dito sa earth. Hindi yan ako na nagkasala ako. Hindi. Nagkamali ka. Lahat tayo ay nakita ng God the Father, kay Lord Jesus. Tayo lang ang hindi nakakita sa kanila. Kaya huwag tayong kung sa amin niya lagit sa kanila. Kaya kung kung nag-aaral kayo na hindi kayo nakakuan ng mga sign, magkuligo tayo. Pero masama pala makita tayo ng God the Father at Lord Jesus. Kaya nandyan pag-ang ng Holy Spirit, Santo ni Holy Spirit, no, kag Mama Mary, kag mga angel na nakabantay sa atin. Kaya hindi tayo hindi tayo maging tuso. Kaya hindi tayo magwagi. Si Lord na iyagyapat ang magwagi. Kaya ang gawin natin, para hindi tayo madihado na medyo sa huli nakaanoan ako yan ang akong nakaanoon ako sa heaven. Doon ako nanggaling. Yan ang gawin natin. Ang gusto ni Lord para makabalik tayo sa heaven, no? Pag namatay tayo, kung ang performance natin dito sa earth na gustuhan ni Lord, the Father of Jesus, ibalik tayo pagkamatay natin. May assignment ka naman. Balik sa earth. Servisyo naman doon. Yeah. Kundi, proud ka, ibinalik ka na ni Lord sa earth. Kalawang balik mo na. Okay? Proud ako. Nagustuhan ni God the Father, Lord Jesus, ang ginawa ko sa earth. Kaya ganyan, ibalik niya ako dito sa earth. Kaya mga friend, ganyan ang gawin natin. Kabutihan natin ang gawin natin dito sa earth.
para makabalik tayo sa ating tahanan dito sa heaven. Okay, mga friend, gusto nyo bang lecture natin? May apply natin ba ito sa ating buhay? Para makabalik tayo sa heaven. Ngayon, alam na natin nga sa heaven tayo nang galing. Pero sigihan natin, gawin natin ang lahat para makabalik tayo doon. Hindi matakot mamatay. Kaya kung mabuti lang nagawa mo, may passport, may spiritual green card ka pa heaven. Kaya mga friend, ang kabutihan na gawin natin sa earth. Kaya, sa inyo ba, okay ang ating lecture? Makatulong ito sa atin para sa makadesisyon tayo ng gusto sa ating buhay. No? Napakadali man lang. Hindi ka naman magsiling tudo kayo kay para magustuhan ni Lord. Hindi naman. Madali at mahapos ang requirement, no? Ang 10 commandments lang. Madali lang sundin yan. Alam mo na. Kung nakagawa ka ng isa dyan na kasalanan, huwag nang gawin ulit. Kaya alam natin, di tayo makapaibin. Balik tayo sa heaven, ang mga kasama natin doon, balik na. Ikaw lang, ilan lang kayo ang sahil na. Yan ang gawin natin, mga friend, ha? Kayo ang bahala sa desisyon ninyo, dalawa, kung kayo magdesisyon sa buhay nyo, sa hell kayo pupunta. Pero kung sindo natin si God the Father, our Lord Jesus, sa heaven tayo babalik sa ating tahanan noon. At pagkamatay natin, balik tayo doon. Kaya mga friend, good news niya sa atin. Kaya kayo na ang balang mag-analisa ng ating lecture. Kung ano ibig sabihin, kung anong mabuti para sa ating buhay na pwede natin gawin, i-apply para makabalik tayo sa tahanan natin na pinanggalingan na sa heaven pala. Doon tayo nanggaling, no? Na pinababa lang tayo dito ni God the Father para sa makagawa tayo ng obligasyon na gusto yang gawin natin dito sa earth. Kay proud siya, kay kaya natin yan. Kaya natin yan. No? Kaya mga friend, hanggang dyan lang ang lecture natin. Thank you very much na lang sa inyong lahat sa pagkikinig. Happy. Kaya ko yan, nabasa ko yan, at nagustuhan ko ang inuglicture natin. Kaya, kayo na bahala dyan, ha? Sa kung anong gawin natin. Makabuti sa atin, at makabalik tayo sa kung time na natin, pwede ang buhay natin. Okay, mag 100. Pero may taning na tayo sa buhay. Tayo sa 100 o ano dyan, mamamatay pa rin tayo. Kaya yan na lang ang solusyon natin dyan, na gawin natin ng lahat na kagustuhan ng God the Father, Lord Jesus, para makabalik tayo sa piling niya. No? Kay mahal niya tayo.
Di mahalin natin siya kay welcome tayo. Ang kamay niya ay halin na kayo. Uwi na kayo sa heaven. Halin na kayo mga friend, mga anak ko. Halin na kayo sa heaven na welcome si God the Father, Lord Jesus. Makasama niya sa lubong sa atin. Sa ang Santo Holy Spirit, Mama Mary, ang mga angels, ang mga saint dyan, no, mga pamilya natin na maganda ang ginawa dito sa earth, na naroon sila nakatira na sa heaven. Kaya masaya kung doon tayo papunta. Kaya ang mga namamatay natin, mga kamag-anak, kaibigan, makita pa natin. Kaya mga friend, gawin natin ang mabuti. Kaya tayo ang magwagi. Kung gagawa tayo ng masama, talo tayo. Doon tayo sa hill na walang katapusan ang init ng fire doon, no? At mga pahirap. Kaya sa ngayon na may chance pa tayo magbagong buhay tayo. Ang pera, makita yan sa malinis na paraan. Hindi sila nga marami kang pera sa masamang paraan. Hindi mabuti yan. Kaya nakita ni Lord, lahat tayo ay nakita sa heaven. Kung ang masamang ginawa natin mabuti. Kaya huwag na tayong saya ng panahon. Magbagong buhay na tayo. Okay na? Thank you mga friend. Hanggang dyan ang lecture natin. Okay. Thank you.